Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikalabing-anim sa buwan ng Hulyo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Glenda hindi nagdulot ng matinding pinsala sa lalawigan ayon sa PDRRMO. Mga stranded na pasahero sa Calapan Pier inilikas. Lalaki pinagbabaril sa bayan ng Bako. Sa detalye ng ating mga balita, ramdam na ramdam ang malakas na hangin at pagulan sa lungsod ng Calapan dahil kay Bagyong Glenda. At sa naging pagmomonitor ng Public Safety Department, ayon kay PSD Chief Nelson Choya Boboto, wala naman silang naitalang grabing pinsala bunsod na nasabing bagyo. Ganun pa man, may 14 na pamilya aniyang inilikas sa Barangay Lazareto na nakatira sa tabing dagat, habang ilang puno ang natumba at may mga nasirang pananim sa ilang barangay. Tumulong rin sila sa paglikas ng mga stranded na pasahero sa pantalan ng Calapan. Okay, sa pag-iikot namin tsaka sa nakita namin sa nangyari dito sa bagyong Glenda, ay hindi naman tayo masyadong napektuhan, pero nakaranas din tayo ng malalakas na paghangin, medyo matagal yung hangin kagabi at saka pagulan. Kaya meron tayong 14 families na dinala doon sa barangay hall at meron ding iba na kinuha kami pero nagpunta doon sa kanilang mga kamag-anak sa barangay na sakit. Tapos yun nga pala kagabi, yung mga bandang 2 o'clock, 3 o'clock ay tumawag sa atin yung si Kenneth Peña ng port area, ng Philippine port area, at nagpatulong siya na ilipat yung mga stranded passengers dito sa Calapan port area natin, at nailipat naman namin dito sa sa OMNHS Gymnasium. Sa paglilibot ng Newsline sa ilang barangay sa lungsod, makikita ang paglilinis sa mga barangay officials at ilang mga tanod sa mga kalsada at ilang bahagi ng barangay kung saan may natumbang puno. Sa barangay Lalod kung saan madalas ang pagbaha ay makikita unti-unti nang tumataas ang tubig dala ng mabigat na buhos ng ulan. At bagamat may ilang barangay na naapektuhan ay maayos naman ang kalagayan ng mga barangay sa lungsod sa kabuuan ayon sa PSD. Samantala, bagamat malakas ang pagulang naranasan sa nakalipas na magdamag, hindi naman ito nagdulot ng pagbaha sa barangay Gutad. Ang barangay sa lungsod na dati-rati ay napakadaling lumubog sa tubig sa tuwing may bagyo dahil sa pag-apaw ng Bukayaw River. Dahil hindi umapaw ang nasabing ilog, hindi rin bumaha sa naturang barangay. Maliban dito, isa sa kanilang labis na ipinagpapasalamat ang pagtatanggal ng harang sa Abaton Mailang Bridge na naging dahilan noon ng pagbagal ng pag-agos ng tubig kung kaya't binabaha sila. Pagdamat may ilang pananim na apektuhan, ipinagpasalamat pa rin nila na hindi lubusang napinsala ang kanilang kabuhayan. Nakatulong pa nila ang pag-ulan sa mga palayan na dating uhaw sa tubig at nakapagpatuloy na ng paghahanda ng taniman ang mga magsasaka. Samantala, lalo namang nangamba ang mga taga-Gutad sa posibilidad ng tuluyang pagkasira ng kanilang kalsada, lalo na sa ganitong panahon kung kaya't minamadali na nila ang pamahalaan sa pagsasaayos nito. Batidaan nila ang napakalaking adbentahe sa kanilang transportasyon ng Abatong Mailang Bridge, ngunit kung tuluyang masisira ang kanilang kalsada, ay hindi na rin nila sila maaaring makinabang sa tulay. At magbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet.
Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Nang maramdaman na ang panganib na dala ni Bagyong Glenda ay nagdesisyon na ang mga opisyal ng PPA at Passenger Terminal Building na ilikas na ang mga pasaherong na stranded upang mapangalagaan ang kanilang kaligtasan at agaran silang nakipag-ugnayan sa PDRRMO, Red Cross at DSWD. Ayon kay Engineer Eduardo P. Goles, OIC Port Manager ng PMO Calapan, nasa 109 na pasahero ang dinala sa OMNHS GIM upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Bagamat mahirap ang sitwasyon ng mga pasaherong na stranded, ay wala rin naman silang magagawa kundi ang sumunod. Sa pasahero natin, bali, kukunti lang naman ang mga stranded. Dito sa Calapan, mayroon tayong 109 passengers. So, kaya ng umaga ng around 2:30 a.m., dinala muna namin dun sa evacuation center na identified ng LGU dun sa Oriental Mindoro National High School. Pero tumawag sa akin yung passenger terminal operator namin. Hindi daw maganda ang kalagayan nila doon dahil unang-una nag-isa lang ang CR. Kaya tinawagan ko yung station commander namin, si Colonel Piña, na makipag-coordinate ulit sa mga bases para maibalik. So, mga 10:30 na ibalik na po yung mga pasahero dito na sa terminal. Alas 10:30 ng umaga nang ibinalik muli sa PTB ang mga ito at humingi ng paumanhin at pangunawa si Engineer Goles sa mga stranded na pasahero at sinisikap naman nilang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Samantala sa muli namang panayam kay Port Superintendent Emmanuel Peña, sinabi nito na sa kabila ng kanilang pagsisikap ay di pa rin nawawala ang reklamo mula sa mga pasahero ukol sa pagiging stranded ng mga ito. Ganun pa man, may iba naman na nagpapaabot ng pasasalamat at kanilang ikinasisiya ito. Ito, no, yung isang pasahero, may mga pasahero na ang sabi, wala raw siyang damit, no? Hindi raw nag-abiso tayo sa kanila na may bagyo, kaya daw yun, nahihirapan sila ngayon. Ang sabi ko, ganito, bago kayo magbiyahe, sa ganitong panahon, meron mo tayong radyo, may telebisyon, may dyaryo, makibalita po muna kayo para at least alam niyo ang sitwasyon. Now, alam niyo kung magbibiyahe kayo, siguro magdagdag kayo ng damit na gagamitin. Para naman sa ganun ay wala kayong sisihin sa mga pangyayari. Kung kami ang tatanungin nyo, ayaw namin na kayo ma-impede o ma-stranded sapagkat mahirap nang nasilasuhin. Yung namang iba, nagagalit din at bakit daw palipat-lipat. Bakit daw dito okay naman, inilipat pa sila, saan daw sila kakain, saan daw sila maliligo o magsisiar. Yun naman pinagdala natin, although kinulang tayo sa mga upuan, pero may mga picture doon na simento at saka yung stage, ang lawak. So doon sila po pwedeng humiga. And then, pinabuksan natin yung CR, yung gym, para sila para magamit nila. Samantala, umaga na ika-16 na buwang kasalukuyan, mahaba ang pila ng mga sasakyang stranded sa kabaan ng C5 Road na pawang mga cargo trucks. Dahil nasa ilalim pa rin ng public storm warning signal ang Oriental Mindoro, wala pang barkong pinapayagang maglayag kung kaya naman walang nagawa ang mga drivers ng mga sasakyan
kundi pumila sa holding area at maghintay na magkaroon muli ng biyahe. Sa pag-iikot naman ng Newsline team, bagamat malalim ang Bukayo River, hindi naman ito nagdulot ng pagbaha kung saan base sa datos ng water level monitoring system na nakakabit dito, unti-unti na ang naging pagtaas ng level ng tubig kung saan bandang alas 11:40 ng umaga, nasa 3.47 meters ang water level. Maging ang kapulisan ay nagsagawa ng monitoring sa ilog kung saan bumisita rin ang grupo ni Calapan City Police Station Deputy COP PCI Cesar Maravilla sa Bukayo River. Samantala, maliban sa kawalan ng kuryente, may mga puno ring natumba sa ilang lugar habang ang mga palaya naman ay natubigan dahil sa pag-ulan. Kanselado ang klase sa lahat ng antas ngayong araw, April 16, 2014 dahil sa pagsailalim ng Calapan City sa signal number 3 alas 4:15 ng umaga, base na rin sa Severe Weather Bulletin number 11 ng Pag-asa. Ganun pa man, bumaba na ang storm warning signal bandang alas 11 ng umaga. Antabayan ng iba pang mga balita, makalipas lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, Premyo, 2,000 piso. Bingo 4, BING, Premyo, 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, Jackpot, 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, Jackpot, 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, Premyo, 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo, Bingo Milyonaryo, tumulong. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang #1 sa Palawan Pawn Shop.